Upang mas madali nating maunawaan kung ano ang Goldilocks Zone, ay ihahalin tulad natin ito sa isang sitwasyon na tayo ay nasa sobrang lamig na panahon. Hindi maganda sa pakiramdam natin ang sobrang ginaw, kaya magsisindi tayo ng apoy. Sa sobrang layo ng apoy ay hindi natin maramdaman ang init nito, kaya nangangatog pa rin tayo sa ginaw. Lumapit tayo ng bahagya, maginaw pa rin. Lapit pa at lapit pa. Ramdam na natin ang init ng apoy, pero maginaw pa rin. Hanggang makarating tayo sa layo na tama na ang nararamdaman nating init at hindi na tayo giniginaw. Kung lalapit pa tayo, ganoon pa rin. Tamang-tama lang ang init na masarap sa pakiramdam. Pero kung ipagpapatuloy natin ang paglapit sa apoy, ay makakarating tayo sa layo na hindi na masarap sa pakiramdam ang init, na para na tayong napapaso. May lugar mula sa apoy na hindi masyadong mainit at hindi masyadong malamig. Tamang-tama lang ang init sa ating pakiramdam. Ang sitwasyong ito ay nahahalin tulad sa Goldilocks Zone. Halimbawa ay may star. Maglagay tayo ng planeta na napapalibutan ng tubig malayo sa star. Dahil sa sobrang baba ng temperatura ng universe, ang tubig sa planetang ito ay magyeyelo. Kapag ilalapit natin ang planetang ito sa star, makakarating ito sa lugar kung saan matutunaw ang yelo dahil sa init na nanggagaling sa star. Sa lugar na ito ay tamang-tama lang ang init upang manatiling liquid ang tubig. Ilapit pa natin ang planeta sa star. Mananatiling liquid ang tubig dahil tamang-tama pa rin ang init. Pero kung ipagpapatuloy nating ilapit ang planeta sa star, makakarating ito sa layo na sobra na ang init na kung saan ang tubig sa planeta ay mag-e-evaporate na. May area sa paikot sa mga star kung saan nananatiling liquid ang tubig, na kapag ang planeta ay nasa lagpas ng area na ito palayo sa star, magyeyelo ang tubig. At kapag ang planeta ay nasa lagpas ng area na ito palapit sa star, sisingaw o mag-e-evaporate ang tubig. Ang init sa area na ito ay tamang-tama lang para manatiling likido ang tubig. Ang area na ito, paikot sa star, ay ang Goldilocks Zone o ang habitable zone. Kaya, ang habitable zone ay ang area paikot sa isang star o bituin kung saan ito ay hindi masyadong mainit at hindi masyadong malamig para umiral ang liquid water sa surface ng mga nakapalibot na planeta. Nangangahulugan kaya na kapag ang isang planeta ay nasa Goldilocks Zone, ay may kakayanan na itong suportahan ng buhay? Hindi po. Halimbawa na lang ay ang Goldilocks Zone ng araw. Sa 8 planeta sa solar system natin, 3 dito ang nasa Goldilocks Zone. Ang Venus, Earth, at Mars. Technically, ang Venus ay nasa area na kung saan ang liquid water ay maaaring umiral. Subalit sa dami ng carbon dioxide ng atmosphere nito, napakataas ng greenhouse effect. Kaya, ang surface nito ang pinakamainit sa mga planeta sa solar system. Ang Earth naman ay nasa gawing gitna ng Goldilocks Zone. Dahil akma ang atmosphere nito para sa tamang greenhouse effect, ay nananatiling likido ang tubig dito. At ang Mars, na nasa malayong bahagi ng Goldilocks Zone mula sa araw, ay may ebidensya na dati itong napapalibutan ng dagat ng tubig. Nagpapahiwatig na baka may mga may buhay dati sa planetang ito.
Para naman sa pagtuklas ng buhay sa sangkalawakan, tinatayang mayroong 400 billion star sa isang galaxy at tinatayang mayroong 200 billion galaxies sa observable universe pa lamang. Sa halos di mabilang na star sa observable universe ay ganoon din karami ang Goldilocks zone na malamang ay may di mabilang na planetang nakapaloob dito. At sa mga planetang ito ay may di mabilang na Earth-like planets na nasa Goldilocks zone. Katulad na lamang ng Kepler 22b na umiinog sa Goldilocks zone ng star na kahalintulad ng Sun na nasa layong 635 light years mula sa Earth. Ang planeta ay napapalibutan ng liquid water, ang pangunahing pangangailangan para magkaroon ng buhay. Gusto niyo pa ba ng mga video na nakakataba ng utak? Ano po ang hinihintay niyo? Subscribe na!